Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pinagmalupitang Ampon. Bakit ka ba ganyan kalupit kay Rico? Nalaman ko ginawa mong pamamahiya sa bata sa harap ng ibang tao Hindi mo ba alam ang epekto nun sa kanya? Magkakaroon siya ng insekuridad at kawalan ng bilib sa sarili. Parang pinauwi ko lang yung ampon mo Ang dami mo na kagad sinabi. Imbis na gumagawa kasi siya dito sa bahay, hayon, nakikisiya sa piyesta. Kahit bukas pa naman talagang kapiestahan dito. Ay, dahan-dahan ka sa pananalita mo. Baka marinig ka ng anak natin At isa pa, walang masama sa ginagawa niya. Natural, magpipiesta, sana hinayaan mo na lang. Paminsan-minsan lang naman siyang nakikihalubilo sa mga tao Inutusan ko kasi siya na mag-igib ng tubig, kaya hindi niya tayo maririnig. At kahit kailan, hindi ko itinuring na anak ang batang yon. Ikaw lang tong mapilit no na kupkupin ng sanggol ng anak ng... Tama na! Ayoko nang marinig ang sinasabi mong yan. Anak na rin natin si Rico. Sana naman matutunan mo siyang mahalin. Napakabait niyang bata. Lahat ginagawa niya para lang paluguran ka. Anong wag ituloy? Bakit ba ganyan ka sa batang yon? Baka nakakalimutan mo kung anong pagkatao ng mga magulang niya. Oras na malaman ng mga taong tungkol kay Rico, pati tayo mapapahamak ng dahil dyan sa ginagawa mong pagkupkop dyan sa batang yan. Ay, nako. Hindi naman kailangan pang malaman ng ibang taong tungkol sa bagay na yun Mahalin mo lang naman si Rico, kagaya ng pagmamahal niya sa atin. Nagtataka na nga si Buboy at Ele dahil sa paraan ng pagtrato mo sa kapatid nila. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi ko nga kayang mahalin siya ng parang tunay nating anak dahil hindi naman talaga natin siya anak. Sana naman lang kahit hindi mo siya mahalin na parang nanggaling sa'yo, sana naman pakitaan mo siya ng maayos. Teka nga lang, bakit ba nagagalit ka sa akin Parang pinauwi ko lang naman ang ampon mo Sabi na nga huwag mo siyang tawaging ampon. Dapat nga siguro sabihin na natin sa kanya na ampon siya para naman alam niya kung saan siya lulugar sa pamilya natin. Ay nako, wala tayong sasabihin kay Rico. Kung hindi mo siya kayang ituring na anak, pwes ako, tunay na anak ang turing ko sa kanya. Hindi nga lang tunay na anak ang turing mo sa kanya Tingin ko pa nga mas mahal mo siya at paborito kaysa sa tunay nating mga anak Ikaw lang naman na nag-iisip ng bagay na yan. Rico? Kanina ka pa ba dyan? Parang ibinabad sa suka ang mukha ni Joel ng mga sandaling yon nang makitang nakatayo ang binata sa may pinto. Napasulyap din sa kanya si Kathy. Pero hindi katulad ng asawa, kalmado lang to at blanco ang tingin na ibinibigay sa binata. Nang akmang lalapitan ito ni Joel, biglang tumalikod ito at tumakbo palayo. Akmang hahabulin ito ni Joel nang pigilan siya ng asawa sa braso. Hayaan mo na siya. Kaya namimihasa Lagi mong sinusuyo. Mitiwan mo nga ako. Baka narinig niya yung lahat ng pinag-usapan natin. Baka kung anong gawin ng bata. Ay nako, bahala ka na nga sa gusto mong gawin. Simula nang dumating yung Rico na yan sa buhay natin, ang laki na ipinagbago mo. Laging lang siya ang kinakampihan mo. Tandaan mo lang ang sasabihin ko sa iyo Salot ang lalaking yan. Kapahamakan lang ang dala niya sa pamilya natin dahil anak siya ng aswang. Salot ang mga aswang! Tinalikuran na lang ni Joel ang asawa kaysa makipagtalo pa dito. Naiwan namang nagngingit-ngit si Kathy. Lingid sa kanya, kanina pa nakikinig sa kanila si Ella, ang bunsong anak nila. Hindi rin ito makapaniwala sa lahat ng nalaman. Samantala, nasa bungad ng kakahuyan si Joel. Nag-iisip siya kung papasok ba doon. Hinanap na kasi niya ang anak ni Rico sa maaari nitong puntahan, pero hindi niya ito matagpuan. Iniisip niya na baka doon nagtungo ang binata. Dahil sa kagustuhan na makita ito, hindi na niya inalintana ang panganib sa pagpasok sa kakahuyang yon. Hindi naman kasi lingid sa kanila na maraming mababangis na hayop ang naninirahan sa kakahuyang yon.
katulad ng mga baboy ramo. Malimit na makahuli ang ilang residente ng mga baboy ramo sa lugar. Meron na ring insidente na may namatay na mga mangangahoy dahil sa mga pag-atake ng mga naturang hayop. Huminga muna siya ng malalim bago humakbang papasok. Dahil sa malalaki at mayayabong na puno, halos hindi na makapasok ang silahis ng araw. 4:00 pa lang ng hapon pero nagmistulang dapit hapon na ng mga sandaling yon. Paulit-ulit rin niyang tinatawag ang pangalan ng anak pero umieko lang ang boses niya sa buong paligid. Palayo na rin siya ng palayo mula sa kanyang pinanggalingan. Mula sa kung saan, nakarinig si Joel ng mga igik na tila nagmumula sa mga baboy. Bigla siyang kinabahan nang maisip na baka mga baboy ramo ang mga yon. Naghagilap siya ng kapirasong kahoy para pang depensa kung sakaling may lumabas na mabangis na hayop sa paligid. Isang mahabang patpat ang nakita niya. Kasabay ng pagdampot niya sa bagay na yon ay ang paglitaw naman ng inahing baboy ramo. Galit na galit itong umatake sa kanya. Natumba pa siya sa lupa at makailang ulit na nagpagulong-gulong para makaiwas sa mga atake nito. Habang pilit nilalabanan ng malaking baboy ramo ay dumating naman si Rico. Binuhat nito ang baboy ramo at makailang beses inikot-ikot sa ere bago inihagis sa katawan ng puno. Labis ang pagkamangha ni Joel sa pinakitang lakas ng binata. Okay lang po kayo, Tay? Hindi po ba kayo nasaktan? Okay lang ako, iyo. Ang lakas mo at ang galing. Paano mo nagawang buhatin ng ganun kalaking baboy ramo at walang kahirap-hirap mo pang inihagis? Hindi ko rin po alam kung bakit ang lakas ko minsan. Ganun ba? Ano nga pala ang ginagawa mo rito? Di ba sabi ko sa iyo huwag kang pupunta dito. Delikadong lugar na ito. Pasensya na po, Tay. Ang totoo po niyan simula bata pa ako, nagpupunta na ako dito. Tuwing pinagagalitan ako ng inay, dito na po ako nagpapalipas ng sama ng loob. Nako, pagpasensyahan mo na ang nanay mo ha. Ganun na talaga yun Sa akin lang naman siya ganun Ngayon, alam ko na kung bakit. Anak, yung narinig mo kanina, wag niyo na pong ipagkaila pa. Narinig ko po lahat Mas naiintindihan ko na po ngayon kung bakit hindi ako magawang mahalin ni inay. Kahit hindi ka namin tunay na anak, mahal kita. Itinuring na kitang tunay kong anak. Mahal ka rin ng mga kapatid mo, lalo na ang Kuya Buboy mo. Alam ko naman po yun Kayo lang po ang dahilan kung bakit hindi ko magawang umalis. Sa kabila ng kalupitan ni inay. Hindi naman kita pinipigilan na umalis Pero gusto ko yung may maganda kang dahilan. Katulad ng gusto mo magtrabaho. Pero ayokong aalis ka na ang dahilan nagagalit ka lang sa nanay mo. Paano po yan? Alam ko na po ang totoo. Sigurado po akong mas gugustuhin pa ni inay na umalis na lang ako. Hindi ako papayag sa gusto niya mangyari. Ako pa rin ang masusunod sa bahay natin. Pero Tay, pakiusap anak. Umuwi na tayo. Hindi ako papayag na hindi ka kasamang umuwi. Tay, sino po ang mga magulang ko? Ha? Ang mga magulang mo matagal nang patay. Kaya nga napunta ka sa pangangalaga namin Dati namin silang kapitbahay at naging kaibigan. Wala na po ba silang kamag-anak na pwedeng kumupkup sa akin noon? Ang totoo niyan, dayo lang sila sa lugar natin. Wala kaming alam na pinanggalingan nila. Ayaw pa sanang sumama ni Rico sa kanya pero sa huli ay napilit na rin niya. Madilim na nang makauwi sila sa kanilang bahay. Marami pa namang tao sa kalsada dahil kinabukasan na ang mismong fiesta sa kanilang baryo. Pagdating sa bahay, napatingin lang ang mag-ina sa kanila.
Bukod tanging si Buboy lang ang lumapit sa kanila. Buti naman po bumalik po kayo. O ano tol, okay ka lang ba? Oo, pasensya na kung pinag-alala ko kayo ha. Natural lang na mag-alala kami sa'yo. Lalo na ako. Kapatid ka namin eh. Tama na muna yan. May sinaing na ba? Gutom na kasi kami ni Rico eh. Meron na po. Nagsaing na po ako kanina. Maghahain lang po ako sandali ha. Sige, tulungan na kita kuya. Sabay nang nagtungo sa may kusina ang magkapatid. Masigla pa ang inakbayan ni Buboy ang inaakalang kapatid. Nang sulya pa naman ni Joel ang asawa at ang anak na bunso, parehong malamig ang tingin ng mga ito sa kanya. Tara na sa kusina. Baka nakahain na yung dalawa. Hindi magandang paghintayin natin yung grasya. Mauna na kayong tatlo. Mamaya na kami ni Ella. Ano na naman ang pinag-iimutok mo dyan? Ano pa ba? Bakit mo pa ba kasi isinama ang batang yon? Hindi mo na lang hinayaan. Total alam na naman niya ang totoo. Pwede bang wag na natin pag-usapan ang bagay na yan? Baka marinig ka pa ni Rico eh. Ano? Buti nga nang marinig niya. Talaga bang hindi ka titigil ha? Bakit galit ka? Dahil sumusobra ka na eh. Muntik nang mapahamak ang anak natin kanina ha. Sa kakahuyan ko na siya nahanap. Alam mo ba yon? Alam naman niyang delikado doon Bakit doon siya pupunta? Dahil sa'yo, ano pa ba? Kung ayaw niyong sumabay sa amin, bahala kayo. Pero ayokong marinig ang tungkol sa bagay na yon. Huwag na natin pag-usapan pa. May nais pa sanang sabihin si Kathy pero mabilis na siyang tinalikuran ng asawa. Nagpupuyos naman ang kanyang damdamin dahil sa pambabaliwala nito. Nang sulyapan niya ang anak na nasa tabi niya, walang mababakas na anumang emosyon mula rito. Napasukan ni Joel ang dalawang anak na naghihintay na sa kanila. Nagtataka naman si Buboy na napatingin sa kanya. Samantalang may ideya na naman si Rico. Si nanay po at si Ella, hindi pa sila sasabay sa atin? Ay, mamaya na lang daw sila kakain. Mga busog pa daw. Sige na, tayo na lang ang kumain. Ay, ewan ko ba kay nanay? Habang tumatagal lalong lumalala ang ugali. Pati itong si Ella, nahahawa na rin. Minsan, naiisip ko na isama na lang si Rico sa... Hindi maaari. Hindi siya maaring umalis sa baryo natin. Bakit po hindi pwede? Ang ibig kong sabihin, masyado pang bata ang kapatid mo para isama mo sa trabaho. Baka hindi niya kayanin. Alam mo namang may hika ang kapatid mo eh. Ay, oo nga pala. Munti ko na makakalimutan. Bawal ka nga pala ng mabibigat na trabaho. Di bali, kapag may nahanap akong trabaho na pwede sa'yo, isasama na kita sa pag-uwi ko sa bayan. Ha? Talaga kuya? Oo naman Kaya huwag mo na ulit gagawin yung bigla ka nalang aalis ng bahay Pagpasensya mo na lang si nanay natin. Kahit ganun yun mahal ka nun. Oo kuya. Hindi na ako basta aalis. Ang mabuti pa kumain na tayo. Mamaya na ang kwentuhan nyo. O Rico, kumain ka na marami ha? Alam ko, gutom ka na. Opo, Itay. Naging palais pa ng gabing yon kay Joel ang ipinamalas na lakas ni Rico. Biglang pumasok sa isip niya na baka dahil may dugong aswang na nananalaytay sa ugat nito. Lalo tuloy siyang binagabag ng kaisipan na yon. Muli rin bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan. May 20 taon nang nakakalipas. Dahil hindi mapakili sa higaan, bumangon si Joel. Lumabas muna siya ng kanilang bahay para magpahangin. Laman ng isipan kung paano kapag dumating ang sandaling malaman ni Rico ang tungkol sa tunay nitong pagkatao. Simula nang mapunta sa kanyang brasong sanggol na si Rico, itinuring na niya itong tunay na anak. Maya-maya, pumasok na rin siya sa loob ng bahay na makaramdam ng lamig.
Kinabukasan, araw ng piyesta, maraming taga iba't ibang lugar ang dumayo sa kanilang baryo. May handa rin ng pamilya ni Joel para sa mga pupuntang kamag-anak na mula pa sa ibang lugar. Oh, ikaw Rico, doon ka na lang mamaya sa kusina ha. Huwag kang harap sa mga bisita. Opo, Nay. At saka, huwag kang aalis ng bahay ha. Tsak maraming hugasin mamaya. Marami kang gagawin. Nay, isasama ko po mamaya si Rico para sumama sa prosesyon ng pony hanggang simbahan. Pwede naman pong mamaya na lang yung hugasin pagdating namin. Tutulungan ko na lang po siya. Hindi ba may mga paparating na rin bisita mamaya? Hayaan mo na lang siyang magligpit. Hindi ka pwedeng mapagod. Baka madumihan ka. Hindi ka pwedeng haharap sa mga bisita mo na marungis na agad. Ipayagan niyo na lang siyang sumama sa akin sa prosesyon. Hindi nga pwede. At wala akong makakatulong dito sa bahay. Bakit hindi po kasi si Elang utusan niyo? Siya ang babae. Dapat po na siya yung katulong niyo dito sa bahay. Huwag mo nang abalahin ang kapatid mo. Kasama niya ngayon yung mga kaibigan niya. Nay, payagan niyo na po si Rico. Ano ba, Boboy? Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi nga pwede. Hayaan mo na siya rito. Harapin mo na lang yung mga parating mong bisita. At ikaw naman, Rico, bumalik ka na sa kusina. At huwag nang magpaawa dyan. Yuko ang ulo na sumunod naman si Rico sa ginang. Naawa namang napasunod na lang ng tingin si Buboy sa kapatid. 10:00 pa lang ng umaga ay may mga dumating ng bisita sa bahay nila. Mga kamag-anakan na galing pa sa iba't ibang barangay. Wala ring tigil ang ginawang paghuhugas ng mga pinggan at kubyertos ni Rico. Panay rin ang lagay niya ng mga ulam sa mahabang lamesa. Habang si Kathy ay abala sa pag-iistima sa mga bisita. Habang abala sa ginagawang pagpupunas sa mga plato, may kumalabit sa kanya mula sa likuran. Nalingunan niya ang nakangiting si Buboy. Tara na, sama tayo sa prosesyon. Naku, marami pa akong gagawin kuya eh. Baka magalit si nanay kapag iniwan ko yung mga gawain dito. Mamaya na yan. Tutulungan na lang kita sa pagliligpit mamaya. At saka, balita ko nandito ngayon si Alme. Di ba crush mo yun? Tsak, sasama yun sa prosesyon. Ayaw mo bang makasilay man lang sa kanya bago siya bumalik sa Maynila? Sige kuya, sasama na ako. Pwede dito na lang tayo sa likod dumaan para hindi tayo makita ni nanay. Mabilis nang tinanggal ni Rico ang suot na apron at saka sumama na sa kapatid. Pumasok naman sa kusina si Ella na nakataas ang kilay habang nakasunod ang tingin sa kanila. Pagkatapos, pinuntahan nito ang ina na masayang nakikipagkwentuhan sa mga kamag-anak nila. Binulungan niya ito. Bigla namang umasim ang mukha nito at nagpaalam sa mga kausap. Pumunta sila sa may kusina at nadatnaan ang mga nakatambak ng mga hugasin. Nagngingit-ngit naman siya sa galit. Sa pinakahuling pila naman, pumwesto sina Buboy at Rico. Ilang sandali pa ay nag-umpisa na ang prosesyon na magsisimula sa may plaza at magtatapos naman sa simbahan. Ayun si Alma, nasa unahan lang natin. Sino kayo yung mga kasama niya? Baka mga taga Maynila rin. Mga kaibigan niya siguro na isinama niya rito. Lalo siyang gumaganda at pumuti, no? Oo nga eh. Alam mo, bagay kayo. Bakit hindi mo siya ligawan? Naku kuya, hindi kami bagay. Para kaming langit at lupa. Siya nag-aaral sa Maynila. Samantalang ako, high school lang ang natapos. Ikaw kasi, gusto ka namang pag-aralin noon ni tatay sa bayan. Ayaw mo naman. Ay, ang totoo niyan kuya, si nanay talaga ang ayaw akong papasukin sa kolehiyo noon eh. Kinausap niya ako, masyado daw magastos ang pag-aaral sa kolehiyo. Baka daw mabaon lang sa utang si tatay. Sabi na nga ba may kinalaman na naman si nanay eh. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit ganun ka na lang niya tratuhin. At saka, hindi naman totoo na mababaon si tatay sa utang eh. May pera naman siya eh. Dahil sa pinagbentahan niya ng lupa sa silangan.
Hayaan mo na kuya. Gusto ko na rin na huwag makapag-aral para may makatulong si tatay sa bukid. Huwag mo na rin mabanggit sa kanila na binanggit ko sa iyo ha. Ay, sige. Oo naman tol. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ganun si nanay sa iyo eh. Ganun din naman ang parating tanong ko noon. Pero ngayon, alam ko na. Kahit kailan, hindi niya ako magagawang mahalin. Ano ibig mo sabihin? Ha? Kasi minsan, narinig ko silang nag-uusap ni tatay. Yung gusto lang pala na anak nila lalaki at babae dahil mahirap nga ang buhay. Kaso, dumating ako. Ang babaw naman ang dahilan ni nanay. Hindi pa rin sapat yung para tratuhin ka na hindi makatao. Parang hindi ka niya anak eh. Huwag na nga natin yung pag-usapan pa. Baka masira lang yung gabi natin. Huwag mo na rin akong alalahanin. Okay lang ako. Hindi na nga nagsalita si Buboy, pero nasa isip niya nakakausapin ng ama sa bagay na yon. Kahit kasi siya ay nababahala na rin sa paraan ng pagtrato ng ina sa kapatid. Samantalang si Rico, itinoon na lang ang pansin sa dalagang napupusuan. Parang hinipa ng mga sandaling yun ang pagod na nararamdaman sa ngiting nakikita sa dalaga. Pagdating sa simbahan, hanggang sa may bungad lang si Rico, hindi na siya pumasok sa loob. Kakaiba kasi ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Tila tinutupok siya ng apoy. Umiikot rin ang kanyang paningin. Hindi rin niya magawang tumingin sa poon. Nasama na nga lang kita dito sa labas. Baka pagod ka na. Teka, kumain ka ba kanina? Hindi pa eh. Nakalimutan ko kasi sa dami ng ginagawa ko. Ay, pambihira ka talaga. Huwag mo naman pabayaan ang sarili mo. Baka mamaya ay magkasakit ka pa niyan eh. Pasensya na kuya kung pati ikaw naaabala ko ngayon. Hindi ka abala no, nag-aalala ako sa'yo. Ayokong pinababayaan mo sarili mo. Oo kuya, hindi na mauulit. Mabuti pa makipiesta muna tayo sa mga kaibigan natin bago umuwi. Ikaw lang naman kuya ang may kaibigan dito sa atin Wala naman talaga ako may tuturing na kaibigan. Mababait naman ng mga kaibigan ko Lagi ka nga nilang tinatanong Sigurado naman ako na matutuwa sila kapag nalaman nilang kasama kita. Tsaka minsan lang to, lubos-lubosin na natin. Tumayo na mula sa sementadong upuan si Rico. Pasiglang sumama siya sa kapatid. Nakilang bahay din ang kanilang pinuntahan bago umuwi. Pagdating sa bahay, galit na galit siyang sinalubong ng ina. Agad naman pumagitna si Buboy. Ako ang pumilit na isama siya, inay. Kung talagang ayaw niyang sumama, hindi mo siya mapipilit na sumama. Gusto rin naman niya Nakakaawa naman po si Rico Kumagapon lang siya dito sa bahay. Hindi ba kayo naawa sa kanya? Naawa ka sa kanya, pero sa akin hindi. Alam mo naman na wala akong katuwang sa pag-asikaso dito sa bahay tapos lalayasan pa ako ng lalaking yan. Wala ka talagang pakinabang. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Tutulong na lang po ako sa pagliligpit sa mga hugasin para mabilis matapos. Kaya namimihasay ang lalaki na yan na maging tamad kasi lagi mo kinakampihan. Nay, tama na po. Kung pagsalitaan niyo si Rico tratuin parang hindi niyo sa anak talaga namang. Tama na! Bakit ba gabing-gabi na sumisigaw ka pa rin? Malayo pa lang ako dinig na dinig niya ang boses mo. Sige na mga anak, pumasok na muna kayo sa kwarto nyo. Mag-uusap lang kami ng nanay nyo. Nang makatalikod ang dalawang binata, hinawakan naman ni Joel sa brasong asawa at saka kinaladkad palabas ng bahay. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Nasasaktan ako Ano bang ginagawa mo? Munti ka ng madulas kanina. Yung ba? Sadya ko talagang sasabihin na yung kay Buboy. Alam na nga ni Ella Ano? Paanong nalaman ni Ella? Narinig niya lahat ng pinag-usapan natin kahapon.
Kaya anong masama kung malalaman na rin ni Buboy? Mabuti nga yun, para hindi niya laging pinagtatanggol ang lalaking yon. Yan ba talagang totoo mong ugali, ha? Bakit hindi ko kagad yan nakita noon? Ha? Anong sinasabi mo? Bakit maganyan mo akong pagsalitaan? Dapat nga mas ikaw nakakaunawa sa bata eh. Dahil naranasan mong walang magulang na nagpalaki sa'yo. O baka naman sadya talagang ganyan na ang ugali mo. Joel naman, dahil ba sa taong yon, lagi na lang tayong mag-aaway? Ikaw ang may kasalanan kung bakit tayo lagi nag-aaway eh. Hindi ka kasi magpakaina. Anong gagawin ko? Hindi ko siya magawang mahalin. Alangan naman pilitin ko yung sarili ko na mahalin siya. Kahit sana hindi mo siya magawang mahalin, tratuhin mo lang sana siya ng tama. Eh wala naman kasing kwenta pa kung tatratuhin ko siya ng maayos eh. Alam naman niya ang totoo eh. Kaya nga, dapat bumawi ka man lang sa bata sa hindi tamang pagtrato mo sa kanya. At sana, wag nang maulit na munti ka na namang madulas. Pagsabihan mo rin yan si Ella na manahimik ka. Anak natin si Rico at hindi na yung magbabago pa. Napipilang naman si Kathy sa huling tinura ng asawa. Hindi na rin siya nakasagot dahil tinalikuran na siya nito. Maya-maya naman ay lumabas si Ella at saka niyakap ang ina na nanginginig pa sa galit. Kinabukasan, maagang bumangon si Rico para iligpit at hugasan ng mga ginamit sa pagluluto ng nakaraang piyesta. Hindi pagising ang mga kasama sa bahay kaya naman nag-init muna siya ng tubig para magtimpla ng kape. Sinabay na rin niya ang pagkakape habang hinuhugasan ng mga malalaking kasirola at talyasi sa poso sa likod sa kusina nila. Iniunat pa niya ng tuwid ang katawan sa nararamdaman na pangangalay. Aba, yan pa lang ang ginagawa mo eh. Masakit na kagad ang katawan mo. Ibang klaseng katamaran naman yan. Hindi po, Nay. Inuunat ko lang po yung katawan ko para sa mas mabigat na trabaho mamaya. Magpapalusot ka pa? Ano? Nagluto ka na ba ng almusal? Nag-init pa lang po ako ng tubig. Ano? Yung pa lang ang nagagawa mo? Tanghali na? Bakit hindi ka pa nagluluto? Sino bang gusto mong gumawa nun, ha? Kasi po, Nay, ayoko po kasing mangyalam sa mga natirang pagkain sa kusina eh. Baka kasi mas magalit kayo sa akin. Ang dami mong dahilan! Bilisan mo na nga dyan at may gagawin ka pa sa harapan ng bahay. Ang daming kalat doon! Opo, Nay. Binilisan na nga ni Rico ang ginagawa niyang pagliligpit. Pagkatapos, pumunta naman siya sa harapan ng bahay. Inipon niya ang mga upuang plastik at pinagpatong-patong. Nagwalis na rin siya sa buong paligid ng bahay. Papasok na sana siya nang marinig na hinahanap siya ng kanyang ama. Ang tugon naman ng kanyang ina ay nagpasabi siya na mamaya na siya kakain. Hindi na lang tumuloy. Inabala na lang niya ang sarili sa ibang bagay. Nang mapaling ang kanyang paningin sa labas ng bakuran, meron doong matandang lalaki na nakatayo. Mukha itong pulubi kung titingnan dahil gula-gulanit ang suot nito at madumi rin ito. Walang pag-atubiling nilapitan niya ito. Tatang, ano pong kailangan nyo? Baka lang pwede ako makahingi ng tubig na maiinom, iho. Sige po, may lagayan po ba kayo? Oo, ito ang bote. Salamat, iho, ha? Wala po yun. Sandali lang po, pakihintay lang po, ha? Sandali lang po ako. Mabilis nang tumalikod si Rico. Sa tagiliran siya ng bahay para hindi siya mapansin ng pamilya. Sa may poso na lang siya kumuha ng tubig. Hinugasan muna niya ang naglilimahid na bote na matandang lalaki. Pagbalik, agad na rin niya yon iniabot rito. Maraming salamat, iho. Piyesta nga pala dito sa inyo kahapon, ano? Opo. Pasensya na po kayo, ha. Wala po akong may bibigay na pagkain sa inyo, eh. Wala po kasing natirang handa. Hindi naman ako nang hihingi. Tubig lang talaga ang kailangan ko. Baka po kasi nagugutom kayo, eh.
Wala man lang akong maibigay na kahit na ano sa inyo. Ay, huwag mo na akong alalahanin, iho. Salamat ulit sa tubig. O sige po, mag-iingat po kayo, tatang. Tinanaw pa niya ang paglayo nito. Malayo-layo na ang nahahakbang nito palayo nang lumingon sa kanya. Ngumiti pa sa kanya ang matanda. Kakaiba ang nararamdaman niya sa matandang lalaki. Pakiwari ba niya'y kilala niya ito kahit noon lang niya ito nakita. Naiiling na lang siya nang biglang kumalam ang kanyang sikmura. Wala sa loob na napahawak siya roon. Oh, anong ginagawa mo dyan? Tay, kayo po pala. Meron po kasing matandang pulubi na humingi ng tubig sa akin. Binigyan ko lang po. Nasaan na yung pulubi? Umalis na po eh. Gusto ko sanang bigyan ng pagkain, kaya lang. Alam ko na malambot ang puso mo sa mga katulad niya. Pero pasensya ka na, anak ka, kung hindi ka malayang makapagbigay. Ayos lang po yun, Tay. Huli ka na sa loob. Kumain na tayo. Hindi pa ba kayo kumakain? Hindi pa nga eh. Iniintay kasi kita. Tsaka tulog pa si Buboy. Pinauna ko na lang muna ang nanay mo at si Ella sa pagkain. O tara na sa loob. Baka tapos na sila. Inakbayan naman ni Joel ang binata at sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Nag-iba naman ng timpla ni Kathy nang pumasok sila. Napatingin pa ito sa braso ng asawa na nakaakbay sa balikat ng binata. Sakto naman palabas na ng silid si Buboy. Pupungas-pungas pa ito na bumati sa kanila. Niyakag na rin niya ito kumain. Habang nasa hapagkainan nga, masayang nagkukwentuhan ng tatlo. May iba nga pala ako, Tay. Bakit hindi niyo po papasukin sa kolehiyo si Rico? Kahit sa bayan lang po. Tingin ko po kasi walang mangyayari sa kanya kung nandito lang siya sa baryo natin magtitigil eh. Naku kuya, hindi na. Okay lang naman ako eh. Tsaka wala na makakatulong si tatay sa bukid kapag nag-aral pa ako. Ang totoo nga niyan, anak. Pinag-iisipan ko yon. Ayoko naman na pigilan ng pag-unlad ni Rico. Kaya sa pasukan, samahan mo si Buboy sa pag-enroll sa bayan, ha? Sigurado po ba kayo, Tay? Hindi ba nakakahiya? Anong nakakahiya doon? Mas nahihiya nga ako eh. Kasi bukod tanging ikaw lang ang hindi ko pinag-aral. Patawarin mo ako, anak, ha? Hindi ko man lang naisip ang kinabukasan mo. Pero Tay, baka po magalit si nanay. Ako lang bahalang kumausap sa nanay niyo. Huwag ka matakot sa kanya. Suportado ka namin ng kapatid mo. Mayo ka na lang. Magbibigay rin ako sa iyo kahit pambaon mo. Kapag nakapagtapos ka na, hindi ka na maalangan kay Alma. Ha? Sinong Alma? Yung bang anak nung dating kapitan natin? Siya nga po, Tay. Matagal na pong may gusto doon ng anak niyo eh. Dangan nga lang eh, nahihiya po. Dahil para daw silang langit at lupa. Alam mo, Rico, wala kang dapat ikahiya, lalo't malinis naman ang intensyon mo sa dalagang yon. Kaya lang po, alam naman po natin na matapobre yung mga magulang niya eh. Kahit po makapagtapos ako ng pag-aaral, hindi rin po nila ako magugustuhan. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Malay mo, magbago ang ikot ng mundo. Biglang bumait ang mga magulang ni Alma. At saka, hindi naman sila ang pakikisamahan mo kung sakali eh. Tama si tatay, tol. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Kapag nakatapos ka ng pag-aaral, maghanap ka kaagad ng magandang trabaho para yumama ka kaagad. Di, gusto ko na ng pamilya ni Alma. Si kuya talaga. Akala mo ganun lang yung kadali. Pinapatawa lang kita. Masyado ka kasing seryoso eh. Marami pa silang napagkwentuhan na mag-aama. Kahit papaano, nawala ang bigat sa puso ni Rico sa pagkakatuklas na hindi siya kabilang sa pamilyang yon. Sa kabila ng suporta at pagmamahal ng ama at sa kapatid,
naroon pa rin ang agam-agam sa kanyang puso na baka hadlangan yun ni Kathy. Lumipas sa mga araw na ganun pa rin ang trato ni Kathy sa binata. May pagkakataon na kapag wala si Joel, sadya siyang pinapahirapan ito sa mga gawaing bahay. May pagkakataon na sadya siyang hindi pinapakain ito. Kaya naman nagagawa niyang kumuha ng hindi nagpapaalam. Minsan, gutom na siya. Wala noon ang kanyang ama na maagang sinundo ng pinsan na nagpapasama sa kabilang bayan. Sa tindi ng gutom dahil hapon na at wala pa siyang kinakain mula kaninang umaga, kumuha siya ng pagkain sa cabinet kung saan nakalagay ang pagkain. Ikaw pala ang umuubos ng pagkain namin? Wala kang utang na loob? Pagkatapos ka namin kupkupin, yan pang igaganti mo? Nay, gutom na po kasi ako eh. Kanina pa po ako walang kinakain. Pasensya na po. Pakialam ko kung kanina ka pa walang kinakain. Itinago ko yan para kay Ella. Ano kakainin niya mamaya pagdating? Kahit kailan talaga masiba ka eh. Patawarin niyo po ako, Nay. Hindi na po ko ulit. Hindi na talaga. Dahil palalayasin na kita sa bahay na ito. Lumayas ka! Huwag po, Nay. Maawa na kayo. Wala po ako mapupuntahan eh. Ay nako, wala kang pakialam. Ang kapal ng mukha mo. Pinatira ka na nga namin dito eh. Pinapakain ka na namin. Gusto mo pang mag-aral? Ang kapal ng mukha mo. Iyon po siguro ang dahilan kung bakit kayo galit na galit sa akin, no? Hindi ang pagkuha ko ng pagkain ninyo. Aba, sumasagot-sagot ka pa talaga? Eh ano ngayon kung yun ang dahilan ko? Eh wala ka naman talagang karapat na mag-aral. Si tatay naman pong may gusto na mag-aral ako eh. Mabait kasi ang asawa ko kaya sinasamantala mo naman. Kaya lumayas ka na dito! Layas! Kung ayaw mong tumawag ako ng ibang tao na kakaladkad paalis sa'yo ng bahay na ito. Nay, maawa na po kayo. Huwag naman po. Walang nagawa ang binata nang ipinagtulakan siya ng ina at pati si Ella na kararating lang ay nakisali na rin sa ina. Nang matagumpay siyang napalabas ng bahay, agad siyang pinagsarhan ng pinto at bintana. Makailang beses pa siyang kumatok at nagmakaawa na papasukin siya pero tila bingi na ang mga ito sa pakiusap niya. Dahil malayo ang agwat ng mga bahay, walang nakasaksi sa nangyari sa binata. Ilang minuto rin ang pinalipas ni Rico bago humakbang paalis. Walang direksyon ng kanyang mga hakbang. Basta na lang siyang naglakad ng naglakad habang hindi na napigilan ang pag-agos ng mga luha sa mga mata. Hindi niya namalayan sa kakalakad niya nakarating siya sa may bungad ng kakahuyan. Sandali lang siyang nag-isip bago humakbang papasok. Isang buwan na rin simula nang mawala si Rico. Walang makapagsabi kung saan to nagpunta. Tay, papasok na po ako sa loob ng bahay ah. Malamok na po dito eh. Kailangan nyo na rin pong uminom ng gamot ah. Nasaan na kaya ang kapatid mo? Kumakain kaya siya? Bakit hindi pa siya bumabalik? Hindi ba nakarating sa kanya yung pagkakasakit ko? Hindi ko rin po alam ang sagot sa mga tanong nyo. Hiling ko rin nga sana umuwi na siya sa atin. Kung ayaw na niyang umuwi, magpakita man lang siya sa atin. Naisip ko nga minsan, paano kung may nangyaring masama sa kanya kaya hindi na siya nakakauwi? Ay nako, huwag mong sabihin yan. Nararamdaman kong buhay siya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi pa siya umuwi. Minsan, sinisisi ko ang sarili ko. Kung hindi sana ako umalis ng araw na yon, sana kasama pa natin siya. Huwag niyo pong pahirapan ang sarili niyo tayo sa pag-iisip. Makakasama po sa inyo yan eh. Ayoko mag-isip ng hindi maganda. Pero natitiyak ko na may nangyari nung araw na yon kaya umalis siya. Iniisip niyo po ba na baka may ginawa si nanay? Hindi ko alam ang iisipin ko. Naguguluhan ako. Kahit po ganun si Nay, hindi naman po niya sigurado.
Hindi niya naman po siguro magagawang palayasin si Rico, no? Alam niyang walang ibang mapupuntahan yung kapatid ko. Bumalik na lang sana siya bago pa may masamang mangyari sa akin. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Tay. Nandito pa kami ni Ella, oh. Kailangan pa namin kayo. Tsaka, paano kapag bumalik si Rico at hindi niya kayo nadatnan? Pasensya ka na, iho. Hindi dapat ako ganito eh. Kailangan ko magpakatatag. Kailangan ko din magpalakas para kapag bumalik ang kapatid mo, magaling na ako. Tama po, Tay. Kaya pumasok na po kayo sa loob ng bahay. Inalalayan na ni Buboy ang ama na pumasok sa loob ng bahay. Lumingon pa muna ang matandang lalaki at lumingon-lingon sa paligid bago tuluyang pumasok. May 1 buwan na rin simula nang magkaroon ng mild stroke si Joel. Ang tinuturong dahilan, pagod at sobrang stress. Idinagdag pa ang matinding pag-aalala nito kay Rico na ilang araw na nitong hinahanap. Pagdating kasi nito, sinabi ng asawa na wala ito at umalis. Ang paalam di umano ay pupuntahan lang ang isang kaibigan. Pero inabot na lang ng ilang araw ay hindi na bumalik ang anak. Mula sa madilim na bahagi, dahan-dahang lumabas si Rico. Narinig niya lahat ang usapan ng kanyang ama at kapatid. Hindi niya napigilan ang hindi lumuha. Namimiss na kasi niya ang mga ito, pero minabuti na lang niyang lumayo at wag nang magpakita. Nakarating din sa kanya ang balitang nagkasakit ang ama. Matinding pagpipigil lang sa sarili ang ginawa para hindi bumalik sa mga ito. Marahas niyang pinahid ang mga luhang naglanda sa kanyang pisngi at saka naglakad palayo. Nanggaling ka na naman ba sa inyo? Gusto ko lang naman pong makita ang itay ko eh. Naawa ko sa kanila. Hanggang ngayon, iniintay pa rin nila ako. Alam mong hindi makakabuti kung mananatili ka sa kanilang pamilya. Kung hindi sila ang mapapahamak, ikaw naman ang mapahamak. Hindi ka nila kauri. Iba ka sa kanila. Tandaan mo yan, Rico. Alam kaya nila ang tunay kong pagkatao? Kung alam kaya nila na isa kang aswang sa tingin mo hahayaan kanilang ampunin? Naalala ko sabi ni Itay noon, naging kapitbahay daw nila yung mga magulang ko. Baka alam ni Itay na isa akong aswang. Sinabi niya yun? Oo, patay na daw yung mga magulang ko kaya kinupkup nila ako eh. Pero si Itay at Kuya Buboy lang ang mabait sa akin eh. Kaya pala ganun ako tratuhin ni Inay dahil ampun lang ako. Ang mabuti pa, kalimutan mo muna sila. Hindi po ganun kadali yun eh. Sila po ang nakalakhan kong pamilya. Tayo ang magkauri. Kaya tama lang na tayo ang magkasama. Sige na, magpahinga ka na. Lalabas lang ako sandali para magpahangin. Nasundan na lang ng tingin ni Rico ang matandang lalaki na lumabas ng kubo. Nakita sila noong araw ng palayasin siya ng ina. Pumasok siya sa loob ng kakahuyan. Dahil sa kawalan ng pag-asa at lalim ng iniisip, hindi na niya namalaya na nakaabot na siya sa pinakadulo ng kakahuyan. Doon niya nakita ang kubo nito. Inatake siya ng mabangis na baboy ramo. Nagawa niyang patumbahin yon sa kabila ng panginginig ng tuhod niya dahil sa gutom. Nagulat siya nang lumabas ang matanda sa kubo. Agad niya itong nakilala. Kasabay noon ang pagdidilim ng paningin niya. Kinukup siya nito sa kubo. Unang gabi pa lang natuklasan na niya na isang aswang ang matandang lalaki. Inamin naman agad nito yon at isinuwalat din sa kanya na isa rin siyang aswang. Nung una hindi siya naniniwala. Hanggang siya na mismo ang nakatuklas na totoo ang sinasabi nito. Minsan kasi kabilugan ng buwan, inisip lang niya ang lahat ng hirap at sakit ng kalooban na napagdaanan.
Sa tulong ng silahis ng buwan, biglang nagbago ang kanyang anyo. Nang makita sa ilog ang refleksyon, maging siya ay natakot sa sariling anyo. Nakatulugan na lang niya ang mga alalahanin. Pagising naman sa umaga, ang pamilya pa rin ang laman ng isipan. Nadatnan niyang nagsasalansa ng mga kahoy si Mang Diego. Naisip ko na lumayo na tayo sa lugar na ito. Ho? Bakit naman po? Sabi nyo, dekada na kayo nakatira dito Tahimik naman po kayo ditong namumuhay. Bakit nyo naman po naisip na umalis dito? Ikaw lang naman kasi ang inaalala ko. Bakit naman po? Baka kasi bigla-bigla ka na lang pumunta sa inyo. Hindi ka nakikinig sa akin Masyado nang delikado kapag bumalik ka pa sa kinalakyan mong pamilya. Hindi na ako magtataka kung isumbong ka ng kinikilala mong ina sa mga tao na isa kang aswang. Hindi naman po siguro. Kung may plano siya, di sana noon pa. At saka, kahit malupit po siya sa akin, minahal ko pa rin po siya bilang nanay ko. Ay nako, kung alam lang sana ni Kathy kung gaano siya kaswerte sa'yo. Lalo na ng tunay mong ina. Sayang nga lang at maaga siyang nawala. Gusto ko po sanang maging normal ang buhay ko Ayaw ko pong maging aswang. Wala ka nang magagawa pa. Yan na ang kapalaran mo. Hindi mo na yan maaaring baguhin pa. Napatungo na lang si Rico. Hindi pa rin niya matanggap na sa isang iglap ay nagbago ang lahat sa kanya. Mas gugustuhin pa niya na paulit-ulit na lang pahirapan ang kinikilalang ina kaysa matuklasan na isa siyang aswang. Hindi niya matanggap na balang araw maaari siyang maghanap ng karne ng tao. Parang babaliktad ng sikmura niya sa kaisipang yon. Huminga na lang siya ng malalim. Nang sulyapan niya si Mang Diego, tila malalim ang iniisip nito. Marami siyang gustong malaman sa matandang lalaki pero nanatiling tikom ang bibig nito sa ilang katanungan niya. Lumipas pa ang ilang linggo. Noon pa lang nakakagamayan ni Rico ang mamuhay sa loob ng gubat. Panguhuli ng mababangis na baboy ramo at isda sa ilog ang kinakain niya araw-araw. Minsan, marami siyang huling isda. Sandali siyang napatulala. Naalala na naman niya ang kanyang ama. Mahilig kasi yon sa isda. Sa pagkakaalala sa kanyang ama, hindi na siya nakatiis na huwag puntahan ang kanilang bahay. Dahil sa tagal na niya sa loob ng kakahuyan, humaba na ang kanyang kulot na buhok, maging ang bigote at balbas. Tumanda tuloy siyang tingnan. Nagsuot na lang siya ng sombrerong buli para kahit papaano'y maitago ang itsura niya. Malayo pa lang ay naririnig na niya ang boses ng ina. Isa sa mga nagbago sa kanya ay naging malakas ang kanyang pandinig at naging maliksi rin siya sa pagkilos. Nagtago siya sa may puno malapit sa sala ng kanilang bahay. Ano kung sadya kong pinalis ang ampon mo? May magagawa ka pa ba, ha? Ni hindi mo nga makaya yung sarili mo Sabi ko na nga ba hindi talaga ako nagkamali ng iniisip na may kinalaman ka sa pagkawala ng anak natin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi natin siya anak? Ikaw lang naman ang sobrang napakalapit sa ampon mong yan Oo na, ampon na. Pero minahal ko ang ampon natin yon. Kaya sabihin mo na kung nasaan si Rico. Sinabi nang hindi ko nga alam. Bakit pa ang kulit mo? Nakita ka na ba ng pinalayas na hinatid pa? Huwag mo nga akong pilosopuhin, ha? Ano ba mga sinabi mo sa bata? Hindi ako naniniwala na wala. Di sana'y bumalik na si Rico sa atin. Kung ang kinutukoy mo ay tungkol sa pagiging aswang niya, hindi ko sinabi. Baka nga nagpapalit anyo na yun ngayon at katulad ng mga magulang niya, naghahanap ng mabibiktima. Ay nako, ewan ka ba sa'yo?
pagkatapos ng ginawa ng mga magulang niya sa atin nagawa mo pang kupkupin ang batang yon. Uulitin mo na naman ba? Wala ka na ba talagang kapaguran na ibalik ang nakaraan? Tapos na yon. Ang mahalaga sa akin, yung ngayon, kung nasaan si Rico. Hayaan mo na lang kasi kung nasaan siya ngayon. Salot naman yung batang yan Kita mo yung nangyari sa iyo dahil sa kanya? Mabuti pa nga nawala na siya dito Ngayong malaki na siya, may posibilidad na magbago na siya. Baka lumabas na yung pagkaaswang niya. Ay naku, tama na nga ang pag-uusap na ito. Wala rin naman patutunguhan Ano? Pinagpipilitan mo yung gusto mo. Sabi na kalimutan mo na siya Nagdadabog na tumalikod na si Kathy. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ni Rico ang paghihirap ng kalooban ng ama. Parang gusto niya itong lapitan para ipaalam na ayos lang siya. Pero matinding pagpipigil na lang sa sarili ang ginawa niya para hindi yun gawin. Masakit man, tama naman ang kanyang kinikilalang ina. Aswang siya at ang katulad niya ay salot. Kung mananatili siya sa kanyang kinagisnang pamilya, baka ikapahamak lang nila yon. Tumalikod na lang siya habang hindi na sinulya pa ng ama. Habang naglalakad, nakatungo pa rin siya. Para bang ang bigat ng mga paa niya na humakbang. Rico, ikaw ba yan? Kuya, Ikaw nga! maikpit siyang niyakap ng kapatid. Ramdam niya ang tuwa nito nang makita siya. Siya naman tila na estatwa na lang sa kinatatayuan. Nang kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya, hinagod pa siya ng hindi makapaniwalang tingin. Saan ka ba nagpunta? Ang tagal na naming hinahanap ka. Bakit ganyan ang ayos mo? Namundo ka ba? Huwag mong sabihin na sumali ka na sa mga rebelde. Hindi kuya. Mali ka nang iniisip mo. Kahit kailan, hindi ko yun gagawin. Ano ba nangyari sa'yo? Mahirap ipaliwanag Pero mas makabubuti na lumayo na lang ako sa inyo kaysa naman ikapahamak nyo pa. Teka. Hindi kita maintindihan Alam mo bang nagkasakit si Itay? Buti nga hindi malala Halika, sumama ka sa akin. Tsak na matutuwa yun. Hindi pwede kuya. Kung iniisip mo ang inay, wag mo na siyang intindihin pa. Alam ko may kinalaman siya kung bakit ka umalis Hindi lang yun ang dahilan kuya. Mahirap kasing ipaliwanag kung hindi ka pa handang sabihin sa akin, saka mo na lang sabihin. Ayoko na rin kasing makagulo kayo ng dahil sa akin Ano ba pinagsasabi mo? Pamilya tayo kahit ganun pa si inay. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko siya. Kapag pinagsalitaan ka pa ni inay ng hindi maganda, ako na makakalaban niya. Ay, huwag kuya, hindi tama ang gagawin mo. Nanay mo pa rin siya Hindi na kasi tama ginagawa niya Tapos ikaw, pinagtatanggol mo pa siya? Hindi mo kasi ako kuya naiintindihan. Huwag ka na makipagtalo pa. Umuwi na tayo sa bahay, halika na. Marami pang pagtutol na ginawa si Rico, pero mas nanaig ang kagustuhan ng kapatid na mapauwi siya sa kanila. Pagdating sa bahay, ang nadatnan lang nila doon ay ang inang si Kathy at Ella. Nanatili namang nasa labas ng bahay si Rico at atubilong pumasok noong una. Narinig niyang sinabi ng babae na sinundo ang ama ng pinsan nito para ipagamot sa manggagamot. Bigla namang nanalim ang mga mata ni Kathy nang makita siyang pumasok ng bahay. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Akala ko ba hindi ka nababalik dito, ha? Bakit ba parang mas gusto niyo pang hindi umuwi rito si Rico? Kasi nga anak, siya naman tong kusang umalis Hindi ba totoo naman yun, Rico? Hindi aalis ang kapatid ko kung hindi niyo siya pinagsalitaan ng hindi maganda. Puro na lang kasi kamalasan ang dala niya sa atin Kita mo nangyari sa tatay mo, bakit si Rico sisisiin niyo? Wala naman siya kasalanan Kung hindi niyo siya kayang tanggapin sa bahay na ito, doon na lang po siya sa akin sa bayan. Ako na lang po magpapaaral sa kanya. Hindi mo naman siya obligasyon na papag-aralin. Di ba nag-iipon ka na para sa kasal niyo ng nobya mo?
yun na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Yun na nga po eh. Obligasyon nyo bilang magulang ang papag-aralin ng anak nyo. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ayaw nyo siyang papasukin sa eskwelahan eh. Kasi nga, hindi na sapat ang pera natin. At saka, mahina naman ang utak ng kapatid mo eh. Sayang lang ang pagpapaaral sa kanya. Oh, kayo lang po may sabi niyan eh. Hayaan nyo na lang po ako sa plano ko. Pag-aaralin ko yung kapatid ko. Para na rin po malayo siya sa mga mata ninyo. Bakit ba tingin ko kinakalaban mo rin ako ha? Baka nakakalimutan mo. Ako pa rin ang nanay mo. Wala ka na rin bang utang na loob? Hindi naman po sa ganun. Kaya nga po ako nang umaako sa responsibilidad ninyo eh. Hindi mo na siya kailangan pang papag-aralin. Pagtuunan mo na lang ng pansin ang pag-iipon mo para sa kasal mo. Buo na po ang pasya ko. Hindi nyo na po mababago yun. Hoy, ikaw Rico, tatayo ka na lang ba dyan? Wala ka bang sasabihin man lang? Wala ka talagang alam gawin kundi guluhin ang pamilya namin, ano? Kayo po ang gumugulo sa pamilya natin eh. Kung magsalita kayo, parang hindi nyo anak si Rico eh. Talaga namang... Hindi na naituloy pa ni Kathy ang mga gustong sabihin nang pare-pareho silang napalingon sa pagdating ni Joel. Baka sa mukha nito ang hindi pagkapaniwala na madadatnan doon ang kanyang anak. Kahit nakatungkod, mabilis ang mga hakbang nitong lumapit sa kanila. Sinalubong naman ito ni Rico na naluluha na rin sa mga sandaling yon. Agad na nagyakap ang mag-ama. Bumuo sa matinding emosyon ng mga sandaling yon sa pagitan nila. Rico, ikaw nga ba talaga yan? Bakit ngayon ka lang? Bakit ganyan ang ayos mo? Sorry po tay, kung pinag-alala ko kayo na sobra. Ang mahalaga ay nandito ka na ulit. Huwag mo na sanang uulitin na umalis nang hindi nagpapaalam ha. Opo, kumusta na po kayo? Okay naman ako. Medyo hirap lang sa paglalakad. Galing nga kami ng Chong Delfin mo sa manggagamot. Pinahilot ko yung binti ko. Medyo namamanhid na kasi. Teka, saan ka ba nagpunta, iho? May sinamahan ka ba? Hindi naman po ako lumayo eh. May kakilala po ako na kumukup sa akin pansamantala. Mabait naman po siya sa akin. Ganun ba? Minsan imbitahin mo siya rito para mapasalamatan ko naman ang ginawa niyang pagkup-kup sa'yo. Opo, itay. Ikaw, Buboy, anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nasa bayan ka na? May nakalimutan po kasi ako kaya bumalik ako dito sa atin eh. Mabuti nga po't naisipan kong bumalik. Doon ko nakasalubong si Rico. Munti ko na nga pong hindi makilala kanina eh. Mabuti na lang po. Malakas ang pakiramdam ko. Nakilala ko po siya sa paglalakad niya. Sabay na inakbayan ni Joel ang dalawang bata. Walang pagsidla ng saya niya ng mga sandaling yon. Habang si Kathy naman ay nagpupuyos ang kalooban. Hindi na rin namalaya na mag-aama ang pagtalikod ng mag-ina. Masaya pa rin kasi silang nagkukumustahan. Binanggit din ni Buboy ang plano niyang pagsama sa kapatid sa bayan. Ay, ganun ba? Okay nga siguro yan. Ilayo mo muna ang kapatid mo dito sa bahay. Kuya, mas kailangan po ko ngayon ni tatay eh. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Pero anak, baka kasi kung ano na naman ang gawin sa'yo ng nanay mo eh. Alam mo naman na mainit ang dugo sa'yo ng nanay mong yan. Oo nga pala tay. Hanggang ngayon nagtataka pa rin ako. Bakit ganun na lang kasamang tratuhin ni nanay si Rico? Para namang hindi niya anak to. Siguro nahuna para malaman mo ito, iho. Ang totoo niyan, hindi nyo talaga kapatid si Rico. Anak siya ng dati nating kapitbahay noon. Namatay ang ina niya, kaya napilitan akong kuhanin siya. Dalawa lang kami ni Ella ang tunay na magkapatid? Alam ba to ni Ella? Oo. Narinig niya ang pagtatalo namin ng nanay mo. Kailan lang din to nalaman ni Rico. Sana naman, Buboy,
hindi magbago ang pakikitungo mo sa kapatid mo. Hindi po, tay. Lalo nga po akong naawa sa kapatid ko eh. Biruin nyo, mula pagkabata hindi na niya nagisnan ng mga magulang niya. Mas dapat nga po natin siyang mahalin at iparamdam na tayo ang pamilya niya Salamat, Kuya Buboy. Parang nabunutan ako ng tinig dahil sa mga sinabi mo. Akala ko talaga hindi mo ako matatanggap Natakot din ako na baka magbago ka ng pakikitungo sa akin. Hindi yung mangyayari, no? Kahit kailan, hindi magbabagong turing ko sa'yo. Kapatid pa rin kita hanggang sa huli. Salamat talaga, Kuya. Natutuwa naman ako sa inyo. Ang bait mo talaga, Buboy. Sana katulad mo ang nanay at kapatid mo na malawak ang pangunawa. Magbabago rin po sila. Bigyan lang natin sila ng konti pang panahon. Teka, may iba nga pala ako. Isasama mo pa ba ang kapatid mo sa bayan? Opo, Itay. Mas makakabuti po kasi kung dun muna siya. Ay, sa bagay nga. Habang nandun kayo kakausapin ko na lang ang nanay nyo. Sana lang mapaliwanagan ko siya. Nagkatinginan naman ang dalawang binata bago ibinalik ang tingin sa kanilang ama. Nang araw ding yon, umuwi na ng bayan ng magkapatid. Nalulungkot man na hinayaan na lang ni Joel na doon muna si Rico kesa naman lagi lang tong pinag-iinitan ng asawa. Ang tigas talaga ng ulo ng anak mo. Manang-mana sa pinagmanahan. Alam mo, hindi kita maintindihan. Nung nandito si Rico, pilit mong gustong mawala. Ngayong wala na sa bahay natin, galit ka pa rin. Ano ba talaga? Ang gusto ko ay tuluyan na siyang mawala sa buhay natin. Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo, ha? Parang hindi na ikaw yung Kathy na nakilala ko noon Mabuti pa sa iyo si Buboy. Malawak ang pangunawa. Kahit nalaman na niyang ampun lang si Rico, hindi pa rin nagbago yung pagtingin niya rito. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Gusto ko lang naman na pangalagaan ng pamilya natin laban kay Rico. Paano kung bigla na lang lumabas yung kabangisan niya? Paano kung manganib ang buhay nating lahat? Hindi mo man lang naisip yon? Pinasama mo pa talaga kay Buboy? Ano naman ang tingin mo kay Rico? Mabangis na hayop? Hindi. Tingin ko sa kanya, mabangis na halimaw. Alam mo naman na aswang siya, di ba? Ay nako, wala ko nakikita sa kanyang sinyalis ng pagkaaswang. Kaya hindi siya aswang gaya ng paniniwala mo. Pahala ka na nga. Kapag may nangyari kay Buboy o kahit na sino sa dalawang anak natin, wala akong ibang sisisihin kundi ikaw! Mabilis na ring tinalikuran si Joel ng asawa. Naiwan naman siyang nag-iisip. Tila nagkaroon din siya ng takot sa posibilidad na sinasabi ng asawa. Ipinilig niya ang ulo. Pilit inaalis sa isipan ng mga negatibong bagay. May ilang araw na simula nang isinama ni Buboy ang kapatid sa bayan. Ilang araw na ring walang tigil ang pagbubunganga ni Kathy. Napapaisip tuloy si Joel na kung kailan tumanda ito doon pa naging bungangera. Isang araw, naging bisita niya ang malapit na pinsan. Ito rin ang sumasama sa kanya tuwing nagpapagamot siya. Anito, may natagpo ang mga patay na hayop na alaga ng mga residente doon. May kumakalat umano na baka daw aswang ang may gawa nun. Pagdating ng asawa sa bahay noong hapon, ibinalita rin ito ang nalaman sa mga taga roon. Baka mabangis na hayop lang. Di ba alam naman ng mga taga rito na mayroong mga mababangis na hayop sa kakahuyan? Marami ng taga rito nakakita ng mga baboy ramon na naninirahan sa parting yon. May posibilidad din naman na aswang ang may gawa nun, di ba? Sa paraan pa lang daw ng pagkamatay ng mga hayop, wala daw natira kundi ang mga buto na lang. Mahirap magbintang ng walang ebidensya. Huwag ka na lang makisawsaw sa kanila. Bakit hindi? Alam ko kung sino ang aswang. Bakit, nakita mo ba mismo? Hindi. Pero may posibilidad na si Rico ang may gawa nun. Siya lang naman ang aswang dito
Diyos ko ka naman, Kathy. Wala dito yung bata. Huwag mo naman sana siyang isali dito. Lumayo na nga eh. Ginagawa mo pa rin ang issue. Bakit galit ka na naman? Parang sinasabi ko lang yung opinion ko eh. Sarilinin mo na lang ang opinion mo. Sa'yo ako mamamatay eh. Tapos si Rico na naman ang sisisihin mo. Lumabas na lang si Joel ng bahay para maibsan ang inis na umaahon sa kanyang dibdib. Tumaas baba rin ang dibdib niya ng mga oras na yon. Sumagap na lang siya ng sariwang hangin habang nakapikit ang mga mata. May ilang minuto rin siyang nasa ganoong ayos. Ay nako, parang gusto ko na rin layasan ng babaeng yon. Kung hindi lang kami magiging tampulan ng usapan dito, na kung kailan nga tumanda, saka pa naghiwalay. Nakakahiya. Kung hindi lang siya pinapapak ng mga lamok, wala pa sana siyang balak pumasok sa loob ng bahay. Natigil naman ang kanyang pagakbang nang makarinig ng mahihinang kaluskos sa bandang tagiliran ng bahay. Matataas na ang mga damo doon dahil na rin napabayaan niya ng magkasakit. Napako na ang paningin niya doon. Natitiyak niya na may nagtatago sa bahaging yon. Kinakabahan man para na rin siyang itinulos sa pagkakatayo. Ni hindi niya nagawang kumilos. Nanlalaki ang mga matang napatitig siya sa taong lumabas sa likod ng matataas na damo. Kahit mahigit 20 taon na ang nakalilipas, hindi pa rin siya maaring magkamali kung sino ito. Diego, ikaw ba yan? Ako nga, kumusta na? Sa loob ng ilang taon, masasabi kong malaki na ang pinagbago ng itsura mo. Ano bang kailangan mo? Marami akong gustong malaman tungkol kay Rico. Ha? Kilala mo ang anak ko? Ako ang kumupkup sa kanya nang palayasin siya ng asawa mo. Anong kailangan mo sa kanya? Wala na siya dito. Alam ko. Gusto ko lang makumpirma kung tama ang kutob ko. Siya ba ang anak namin ni Eva? Ano bang pinagsasabi mo? Anak namin siya ni Kathy. Sa tingin mo kaya hindi ko yan malalaman? Huwag mo nang ipagkaila. Sige na, umalis ka na. Hindi ko talaga alam mo sinasabi mo. Naging napakabilis ng pangyayari. Naramdaman na lang niya na sakal-sakal na siya ni Diego. Pilit niyang tinatanggal ang kamay nito sa kanyang leeg. Pero parang bakal itong nakapulupot sa kanya. Mientras inalis niya, lalo pa yung humihigpit. Kahit hindi ka magsabi ng totoo, alam kong anak namin ang asawa ko si Rick. Alam kong anak namin niyang si Rico. Nagtataka lang ako kung paano siya napunta rito. Nagtataka lang ako kung paano siya napunta sa'yo. Bitiwan mo ako! Bawa ka! Sabihin mo muna kung paano napunta sa'yo ang anak ko. Anak namin si Rico! Kapag hindi ka umamin, pati asawa at anak mo'y madadamay. Wag mo silang idamay. Wala silang alam. Kung ayaw mo silang maging hapunan ko, sagutin mo na ang tinatanong ko sa'yo. Lalo pang humigpit ang pagkakasakal nito sa kanyang leeg. Halos lumuwa na ang mga mata niya at lumawit na ang dila. Tumaas baba na rin ang kanyang dibdib sa kawalang hangin. Wala na ring lumalabas na boses sa kanya. Nang sa tingin niya'y mawawala na siya ng hininga, saka naman siya nito pinakawalan. Napalood pa sa lupa si Joel habang dinadalahit ng ubo. Akala mo ba, hindi ko alam na pinagmamalipitan ng asawa mo si Rico? Noong pampiesta, mula nang maamoy ko ang kanyang dugo, sinubaybayan ko na siya. Kumpirmasyon mo lang ang kailangan ko. Oo na, aaminin ko. Basta mangako kang huwag mong sasaktan ang pamilya ko. Si Rico nga ang anak niyo ni Eva noon. Naghihingalo na siya noon, kaya kinuha ko ang sanggol sa kanya para hindi madamay sa galit ng mga tao. Hindi ko naman kasi alam noon kung buhay ka pa, kaya kinupkup ko na lang ang sanggol. Anak ko nga talaga si Rico.
anak namin ni Eva. Oo nga. Kaya nakikiusap ako. Hayaan mo nang maging normal ang buhay niya. Huwag mo siyang itulad sa'yo. Hindi ikaw ang magpapasya sa bagay na yon. Pero gusto ko pa rin magpasalamat sa iyo. Nakita ko kung paano mo minahal si Rico na parang tunay mong anak. Hindi ko kailangan ng pasasalamat mo. Hayaan mo na sa amin si Rico. Huwag mo na siyang kunin sa amin. Hindi sumagot si Diego. Mataman lamang nitong tinititigan si Joel na hirap tumayo ng tuwid. Tumilapon kasi sa malayo ang tungkod nito. Matapos ang mahabang sandali, tumalikod na si Diego. Sinundan nito ng tingin ni Joel hanggang mawala sa dilim. Labis naman ng takot at pag-aalala ni Joel na ngayong alam na niyang buhay pa pala si Diego. Pagkatapos makuha ang tungkod sa lupa, nagmamadali siyang pumasok sa loob ng bahay. Napasukan niya ang kanyang mag-ina na nanginginig sa takot. Nasilip kong kausap mo. Si Diego ba yun? Tama ba? Nakikilala ko pa rin siya kahit ilang taon na nang huli ko siyang makita. Oo, siya nga. Ano kailangan niya? Alam na ba niya si Rico ang anak niya? Oo, alam na niya. Hindi ko alam kung ano ang plano niya. Wala siyang sinabi. Pero alam niya ang mga ginagawa mo kay Rico. Palak ba niya akong paghigantihan? Sabi ko naman sa iyo hindi dapat nating kinupkop ang batang yon. Hindi ako papayag na saktan niya isa man sa inyo. Akong bahala. Wala siyang gagawin sa inyo. Paano ka nakakasiguro? Aswang ang taong yon. Hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Ito na nga ba sinasabi ko Perwisyo lang talaga ang dala ng ampon mo. Kung hindi mo sana pinagmalupitan si Rico, hindi ka sana matatakot ng ganyan. Wala ka na ba talagang alam gawin kundi sisihin ako, ha? Pwede ba? Huwag na tayo mag-away. Hindi naman kasi nakakatulong yan Tumahimik naman si Kathy. Ang anak naman nilang si Ella nanginginig pa rin sa takot. Nasaksiyan kasi nito kung paano sakali ni Diego ang ama. Lalo pa siyang nakaramdam ng takot nang sabihin ng ina na ito'y aswang na kapitbahay nila noon. At ang lalaki ding yun ang totoong tatay ni Rico. Lumipas ang ilang araw, muling binalot ng takot ang mga residente sa kanilang baryo. Nang matagpo ang patay ang anak ng dating kapitan na si Alma, natagpuan itong walang buhay malapit sa kakahuyan. Pinaniniwalaan na aswang ang may gawa noon. Ang labis na ikinagulat ni Joel nang sumugod ang ama nito kasama ang ilang kalalakihan. Hinahanap ng mga ito si Rico. Ito ang pinagbibintangan na pumatay sa dalaga. Merong di umanong nagsabi sa kanila na ito'y may dugong aswang. May ilan kasing taga roon na nakakaalam na ampun lang ang binata na mag-asawa. Kinuha ni Joel ang itak niya at saka lumabas ng bahay. Walang kinalaman ang anak ko sa binibintang ninyo. Matagal lang wala rito si Rico, kaya imposible na siya ang may kagagawa ng krimen. Umalis na kayo! Dahil kung hindi, dadanak ang dugo sa mismong kinatatayuan natin. Matagal na ang pamilya ko sa lugar na ito. Taga rito mga ninuno ko. Kahit kailan, wala kaming inagrabyadong kahit na sino. Kung ipipilit niyo ang binibintang niyo, mapipilitan ako na gumawa ng marahas na hakbang. Hindi na rin nagpumilit ang mga ito, lalo't wala pang maipakitang ebidensya. Ang nagpasiklab pang lalo sa galit na nararamdaman ni Joel nang sabihin mismo ng dating kapitan na asawa niya ang nagsabi na baka daw si Rico ang pumatay sa dalaga dahil may dugong aswang ito. Halos magdilim ng paningin ni Joel sa pagkakatingin sa asawa na nahintatakutan na nakasiksik sa sulok ng sala. Talaga bang hindi ka nag-iisip? Paano mo nagawa ang bagay na yon? Nananahimik si Rico sa bayan. Bakit siyang itinuturo mong pumatay kay Alma? Kasi naawa ko doon sa dalagang pinatay. Wala namang ibang gagawa nun kundi aswang, hindi ba? Ewan ko sa'yo. Anong klaseng katwiran ba yan? Ang sabihin mo,
Matindi ang galit mo kay Rico kaya gusto mo siyang mapahamak. Hindi mo ba naisip dahil sa ginawa mo, baka gantihan ka na ni Diego sa pagpamulupit mo sa anak niya? Anong gagawin natin? Ayoko mamatay sa kamay ni Diego na yon. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag ka nang gagawa ng hakbang na magpapahamak sa ating lahat. Maliwanag ba? Oo, pangako hindi na. Napapahagod na lang si Joel sa sariling buhok dahil sa mga problemang kinakaharap ng mga oras na yon. Nagpalakad-lakad siya sa buong sala nang bigla niyang nabitiwan ng tungkod. Napasa po rin siya sa kanyang dibdib. Nagganap na makakapitan ng isa niyang kamay pero nabuwal na siya at nawala ng malay. Narinig pa niya ang malakas na pagtawag ng kanyang asawa. Nagising si Joel na nasa paligid ng ilang kapatid at pinsan. Nasa tabi rin niya ang asawa habang umiiyak. May ilan sa kanila ang nagpakita ng galit kay Rico at ito ang sinisisi ng pagkakasakit na naman niya. Nagtatanong naman ang mga mata niya sa asawa na umiwas lang ng tingin. Nang maiwan silang dalawa, saka lang siya nito inusisa. Ano na naman ba sinabi mo sa kanila? Bakit nagagalit sila lahat kay Rico? Hindi ko alam. Siguro nalaman nila yung nagpunta yung dating kapitan dito sa atin. Kahit hindi mo sabihin, alam kong may ginawa ka na naman paninira kay Rico. Sa totoo lang, kung hindi tayo pag-uusapan ng mga tao, gusto na kitang hiwalayan dahil sa ugali mo eh. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Sa tanda nating to, nakakaisip ka pa ng ganyan? Kaya nga, sa tanda nating to, hindi mo pa rin magawang baguhin ang ugali mo. Sa totoo lang ikaw talagang papatay sa akin hindi si Rico. Pasalamat ka Hat. Kahit anong masasakit na salita ang ibinabato mo sa akin nandito pa rin ako para alagaan ka. Kung masama sa loob mo ang alagaan ako, iwan mo na lang ako. Hindi na hinintay ni Joel na sumagot ang asawa. Ipinaling na lang niya sa kabilang direksyon ng ulo at saka ipinikit. Naramdaman naman niya ang pagtayo nito at paglabas ng silid. Noon lang niya iminulat ang mga mata. Gabi-gabing binabalot ng takot ang mga residente sa baryo dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng sinasabing aswang. Isang gabi, umuwi ng kanilang bahay ang magkapatid na Buboy at Rico. Labis na nagulat ang mag-asawa sa bigla nilang pagsulpot. Nalaman po kasi namin na may sakit na naman kayo Kumusta na po ba kayo? Ayos naman ako. Huwag na kayo mag-alala. Nabalitaan din po namin yung nangyari kay Alma. Nahuli na po ba yung salarin? Hindi pa Dapat nga hindi kayo nagpunta rito. Kasi ikaw Rico ang pinagbibintangan na pumatay kay Alma. Ho? Bakit ako? Wala po kong alam. Hindi ko po yun magagawa kay Alma. Alam ko yun, iho. Kaya lang, hindi pa rin sila titigil na hanapin ka. Alam na kasi nila ang tungkol sa pagkatao mo. Ho? Pero paano po nila nalaman? Hindi na mahalaga kung paano nila nalaman. Meron pala akong mahalagang sasabihin sa iyo. Maaari ba, Buboy, iwan mo muna kami ng kapatid mo? Sige po, Tay. Kausapin ko na rin po si Nanay. Hinintay muna nila ang pinto na mailapat ni Buboy. Bumangon naman si Joel at tumayo sa may tapat ng bintana. Saka tinanaw ang kadiliman ng gabi. May ilang sandali rin bago siya humarap sa anak. Masakit sa akin ang gagawin ko pero ito lang kasi ang naiisip ko na paraan. Ano pong ibig niyo sabihin? Makinig ka, Rico. Mapapahamak ka lang kung mananatili ka sa piling namin. Hindi titigil ang nanay mo hanggat narito ka. Siya ang nasa likod ng lahat. Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat kong gawin para tumigil lang siya sa mga ginagawa niya sa iyo. Hindi habang buhay ay mapoprotektahan kita laban sa kanya at sa mga tao. Nangihina na ako. Pakiramdam ko
Hindi na ako magtatagal pa sa mundong ito. Huwag niyo naman pong sabihin yan. Hindi po kayo mawawala. Kailangan na nating tanggapin ang bagay na yan. Matagal na akong may sakit. Hindi ko lang ipinapaalam sa inyo. Ngayon, ang hiling ko lang ay malagay ka sa maayos. Ayokong gawin to pero nag-usap na kami ng tunay mong ama. Oh, buhay pa ho ang tunay kong ama? Oo, iho. Gusto kong sumama ka na sa kanya. Pero tay, kayo lang po ang kinikilala kong ama eh. Alam ko. At alam mong anak na ang turing ko sa'yo. Kaya masakit sa akin pero kasi ito lang ang paraan ko para mailigtas ka. Minsan na kitang iniligtas noon sa mga tao. Handa ulit kitang iligtas laban sa kanila. Hindi na nagawang makapagsalita pa ni Rico. Sobrang sikip na kasi ng dibdib niya at wala ring tigil ang pag-agos ng mga luha niya sa mga mata. Nakinig na lamang siya nang nakinig sa kanyang ama. Hindi na rin siya nagulat pa nang sabihin nitong si Diego ang tunay niyang ama. Sa kabila ng nalaman, ito pa rin ang gusto niyang kilalaning ama. Hindi na niya napigilan pa na mahigpit itong yakapin. Itay, hindi ko po kayo kayang iwan eh. Huwag niyo naman po itong hilingin sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. Ako rin anak. Tandaan mo, kahit saan ka makarating, lagi mong tatandaan ang mga pangaral ko sa iyo, ha? Pasensya na kung yun lang ang maipapamana ko sa iyo. Kahit hindi na tayo magkita, tandaan mo, anak kita, at mahal na mahal kita. May ilang minuto rin na ang tanging maririnig sa silid na yon ay ang panaghoy ng mag-ama na mahigpit na magkayakap. Maya-maya pa, tumahimik na ang silid na yon. Pinahid ni Joel ang mga luha sa kanyang pisngi habang nakatanaw sa labas ng bintana. Humahangos naman si Buboy na pumasok sa silid ng ama. Tay, kailangan ko pong itakas si Rico dito. Hindi ko po napigilan si nanay na huwag puntahan ng mga tao at ituro si Rico. Ganun ba? Hayaan mo silang pumunta rito. Pero tay, nasan nga po pala si Rico? Kanina pa sila nakaalis. Baka nasa malayo na sila. Pupunta sila sa lugar na hindi na maaabot ng galit ng nanay mo. Sino po ang kasama niya? Ang kanyang tunay na ama. Huwag ka na mag-alala, iho, sa kanya. Nasa mabuti siyang kalagayan. Yun lang ang magagawa ko para sa kanya. Ang mabuti pa sa labas na natin hintayin ang mga tao. Kampante namang nakaupo sa sala ang mag-ama nang dumating ang mga tao. Hinanap ng mga ito si Rico. Sinabi naman ni Joel na umalis na ang binata at kahit kailan hindi na babalik dahil sa takot sa kanila. Simula ng araw na yun, ang relasyon ng mag-asawa ay tuluyan ng nanlamig. Hindi na kinakausap ni Joel ang asawa. Lagi na lang siyang nakatanaw sa malayo. Hinihintay na lang niya ang huling mga sandali ng buhay niya. Si Kathy naman noon lang lubos na nagsisisi. Nawala si Rico pero parang nawala na rin sa kanya si Joel at Buboy. Naging malamig na kasi ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Simula ng araw na yon, naging malamig na rin ang pakikitungo ng mga ito sa kanya simula ng araw na yon. Gusto man niyang bumawi sa mga ito, batid niyang huli na ang lahat. Wakas!